ng pagiging Panginoon at kapahayagan ng pagiging tagapagligtas o Savior ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng ating binasa sa aklat ni Propeta Zacarias, na itinala naman po ng Ebanghelistang si Mateo sa kanyang sulat sa Mateo Kabanata 21, talata 1 hanggang 11, naroroon ang kapahayagan ng kaganapan ng propesiya o ng hula ni Propeta Zacarias. Nang sabihin po ni Mateo, "Siyon, magala ka at magdiwang, umawit ng malakas o Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumarating na mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa isang bisiro." Oo, bisiro ng isang asno. Opo, mga minamahal ng mga kapatid, dapat tayo ay magsaya. Dapat tayo ay magdiwang. Sasabihin natin, "Pastor, bukas naman, di malungkot tayo. Dahil mahal na araw, aalalahanin natin ang paghihirap naman ng ating Panginoong Jesucristo." Ang ating pong pag-aalaala sa matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo ay nagpapahayag po sa atin ng kaganapan ng kalooban ng Diyos. Batay po doon sa hula o sa propesiya ni Propeta Zacarias. Ang ating Panginoon ay sinalubong sa lungsod ng Jerusalem ng napakaraming mga tao na inilatag ang kanilang mga dalang balabal at gayon din ang palaspas o sanga ng mga punong kahoy sa lansangan na kanyang daraanan habang siya ay nakasakay sa isang bisirong asno. Ang lahat po ng ito ay kapahayagan ng kapayapaan at kapakumbabaan. Isipin na lamang po natin. Yun po yung palagi na ating pong ipinapanalangin. Ang kapakumbabaan at kapayapaan ang maganap sa ating nga pong kalagayan, sa ating nga pong buhay, sa ating pamumuhay ang kapayapaan at kapakumbabaan. At pasok ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem, wala pong kaguluhan, kundi bagkos isang kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kanya nga pong paglilingkod ay mapupuspos ng espiritu ng kapayapaan at ng kapakumbabaan bilang hari, bilang Mesiyas o tigapagligtas. Balikan po natin ang kasaysayan bago maganap ang matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa lungsod ng Jerusalem. At ang kasaysayan pong ito ay ating pong balikan sa pamagitan ng sulat ni Propeta Zacarias. Doon po sa binasa natin, Zacarias, Kabanata 9, ang talatay 9 hanggang 10, ipinapakita po doon ang magiging hari ng Sion, ang magiging hari ng Israel, ang magiging hari ng mga Israelita o ng bayan ng Diyos. At doon, ipinahayag po ang hula na noong panahon ni Haring Darius na kung saan siya po ang emperador ng Persya, yun po yung makapangyarihang bansa noon, na kung saan doon napatapon ang mga Israelita. Sila po ay tinatawag noon na exile at nakakalat sa iba't ibang dako ng imperyo ng Persya. Bakit po kaya? Dahil sa kanilang katigasan ng kanilang kalooban at di pagsunod sa ating Panginoon o kay Yahweh. Opo, ang aklat po ni Propeta Zacarias ay punong-puno ng mga pangitain ng paghatol ng Diyos sa daigdig. Subalit, sa gitna ng mga pangitain ito, nakita po ni Propeta Zacarias na naroroon naman ang punong-puno ng pag-asa na nagmumula sa Diyos. Sa pangitain ni Zacarias, ang paghatol ng Diyos ay hindi nagdadala ng disaster o ng trahedya, sapagkat ang kahabagan ng Diyos ang siyang mangingibabaw. Sapagkat
Sa gitna ng paghatol na ito, isang hari at isang tigapagligtas ay isusugo upang iligtas ang daigdig. Subalit bago po ito maganap, mayroong pong kondisyon o mayroong requirement. At ang requirement pong ito, para sa bayan ng Diyos, ang mamamayan ay kailangang manumbalik sa Diyos. Kinakailangan tumalikod sila sa kanilang pagiging masuwain. Kung kaya't sa pamagitan po ng propesiya na ito ni Propeta Zacarias, naroon po ang patuloy na hamon para sa atin bilang bagong Israel, bilang mga anak ng Diyos, bilang sambahayan ng Diyos. Kung babalikan po natin ang sulat ni Propeta Zacarias sa Kabanata 7, ang talata ay 8 hanggang 14 ng aklat ni Propeta Zacarias, maaari po natin itong basahin at nais kong basahin po ito. Ganito po ang sinasabi sa chapter 7, verses 8 to 14 ng aklat ni Propeta Zacarias. Ang sabi po, ang dahilan ng pagkabihag o ang dahilan ng pagkatapon ng mga Israelita doon sa imperyo ng Persia. Sinabi ni Yahweh kay Zacarias, sabihin mo sa kanila, pairalin ninyo ang katarungan at maging mahabagin kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga babaeng balo, ang mga ulila, ang mga taga-ibang bayan o ang mga mahihirap. Huwag kayong magbabalak ng masama sa inyong kapwa. Ngunit di nila ito pinakinggan. Matigas ang kanilang ulo at sila'y nagbingi-bingihan. Ipinilit nila ang sariling kagustuhan at hindi dininig ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ng mga propeta dahil dito labis siyang nagalit sa kanila. Nang magsalita ako sa kanila, hindi nila ako pinakinggan, kaya ganon din ang ginawa ko nang sila naman ang magsalita sa akin, sabi pa ni Yahweh. At ipinakalat ko sila sa lahat ng panig ng daigdig, sa mga lugar na di nila na dating napupuntahan dahil dito, napabayaan ang dating magandang lupain, na wala roon ang mga dating nagpaparoot parito. Ito po ang malinaw na batayan kung bakit nalugmok sa ganong nakalulungkot na kalagayan ang mga Israelita. Sila ay napatapon. Nito, ang mga disaster